So, magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng videos ito. I hope na sa mabuting kalagayan kayo habang nanonood sa akin, ano. So, as promised dun sa isang FB page na kinabibilangan ko na mga may-ari ng Bajaj RE, ay sabi ko gagawan ko ng video itong memorandum ng LTO number 2020-2227 na ginagamit ko as a guide para kung saan ako dadaan, ano, pagdating particularly kapag ginagamit ko si Bajaj RE. Ayan. So, ngayon i-discuss natin ano yung laman nito. So, ano naman ang magiging advantage nito sa atin na gumagamit ng Bajaj RE kung sakasakaling gamitin natin yung ating unit or any three-wheel vehicle sa daanan at pag nasisita tayo ng mga enforcer. So, inilabas po ito November 20, 2020. Ito po yung resulta ng pakikipag-ugnayan ng mga dealer ng three-wheeled vehicles, no? O yung mga nagbebenta nito sa LTO kasi no nagka-problema particularly sa rehistro ng ganitong klaseng mga unit. So, subject po ng memorandum na ito, again, memorandum 2020-2227 ay classification, registration, and operation of category L5, L6, and L7 motorcycles. So, motorcycles pa rin po yung nababanggit. Pero meron na siyang mga iba't ibang klase ng category. So, basahin po natin. To consolidate previous issuance and for uniformity, the following rules are hereby promulgated governing the classification, registration, and operation of the category L5. Ang category L5 po ay kinabibilangan ng mga tinatawag na symmetrically arranged three-wheeled vehicles. I do believe, or tawag sa kanila ay TWBs. I do believe nakabilang dito ang Bajaj RE, TBS King, at Piaggio Ape. At yung mga katulad pa nilang mga unit. Kasi may mga nakikita pa ako na ibang tatak. Ang nilabas ng Rusi may ganun eh. Tapos, category L6 naman is what we call the light quadricycle. Category L7 naman is the heavy quadricycle. Balik lang tayo dun sa L5. Hindi lang malinaw sa akin kung kasama dito sa category L5 yung sikat na si Can-Am Spider. Ayan. So, yun yung aking hindi pa maliwanag. Pero kung kabilang siya dito, subject siya for this memorandum. Si L6 naman or si L7, di rin malinaw sa akin. Halimbawa, kung alam nyo yung matunog na Bajaj Qute, no? Na 4-wheel quadricycle. Bakit quadricycle? Kasi yung makina niya pang motor, no? Katulad din yata siya ng motor ng ating mga Bajaj RE, no? Na inilabas na sa ibang bansa. Ayan, pakita natin yung picture. Okay? Pero dito sa Pilipinas, nag-message ako dati kay Bajaj. Tinanong ko kung ano nang balita pagdating sa Bajaj Qute. So, pinag-aaralan pa daw nila marketing and pricing. And siguro nakikipag-usap pa rin sila sa government kung papayagang makapagbenta. Kasi nga, as for now, may issue pa nga dun sa three-wheeled vehicles, ano? So, ito po, ang laman ng memorandum nito ay, sa 1, is classification and type allowed and used in the existing system. Noong mga panahon na medyo, nagkakagulo pa, ano yung nag-i-rehistro sa mga ganitong klaseng unit. Ngayon, yung part 2 naman is classification and type in the new Land Transportation Management System or LTMS, which is ngayon sa panahon natin gumagana na. Ito na yung patadaanin na through online yung ating pagpaparehistro, no? Nung nakaraang renew ako ng lisensya, online muna bago ako pumunta sa LTO Carmona. So, ganun na rin ang mangyayari ngayon. So, sa under ng new LTMS na pagaganahin na at gumagana na, so mag-iiba na rin yung category ng pagpaparehistro. So, nakalagay dito sa sa existing system before lumabas yung LTMS, no? So, ito yung mga classification and type. So, may mga panahon na ang private use na three-wheeled vehicles, TWB, three-wheeled vehicles, no, ay na-rehistro under sa non-conventional vehicle. Yung sa akin po, upon checking, is non-conventional vehicle ang rehistro niya. So, hindi na po tricycle. Kasi nagkaroon din ng problema, alam ko noon, nung unang lumabas ito, inirehistro ang mga gintong unit under the what they called motorcycle with sidecar. Ano po, kung titingnan natin yung meaning ng motorcycle with sidecar, ayan, ready ko na. Ito po ay Senate bill na ginawa ni late Miriam Defensor Santiago
na Establishing Tricycle Driver Training and Motorist Awareness Program. Hindi ko alam kung naaprubahan to. Yun pong motorcycle with sidecar ay definition mismo ng tricycle. So, tricycle means a motor vehicle composed of motorcycle with not more than 2 cylinders of 500 cubic centimeters or 500 cc engine capacity filled with single-wheeled sidecar design. So, si tricycle po, ganun ang design. Technically, hindi naman tricycle ang ating mga unit. So, therefore, binago ng LTO yung pagkakarehistro kasi pag i-rehistro yung mga 3-wheel vehicles, ito ng Bajaj RE, TBS King at Piaggio Ape, nasa subject tuloy siya sa rules and regulation ng tricycle. Kaya minsan kahit privately use, nagkakaroon ng issue dati, tinitikitan yung may-ari privately ng out of line. Which is hindi mo pwedeng tikitan ng out of line ng isang vehicle kung hindi naman nakalinya. So yun, gulo yun noon. So noon, may mga nare-register sa non-conventional vehicle at meron ding nare-register sa motorcycle tricycle sa category ng L5. Same as for the higher L5, no, TWB, may nare-register sa non-conventional motorcycle, meron namang nare-register sa motorcycle tricycle. Alam ko pababago to ng LTO no. So pakitingnan yung inyong mga CR, Certificate of Registration, no? Kung ano nakalagay doon sa category or classification ng ating unit. Sa akin, nakita ko non-conventional vehicle. Ito yung existing dati, no, classification na ano yung category. Ngayon, kapag po umandar na o ginagamit na yung tinatawag na LTMS, Land Transportation Management System, ito yung online, ano, may account na po ako dito kaya nagpa-renew ako ng lisensya. Ayan, may account na ako. So, ito na rin po yung gagamiting category ni LTO pagka i-rehistro yung ating mga unit. Ngayon, naglabas na ata ng memo si LTO na ganun na ang sistema ng ating pagpaparehistro ng sasakyan. Dadaan na sa LTMS, no? Ang pagkakaalam ko, halimbawa, magpaparehistro ka. Ngayon, gumagana na yan. May ano ka na, account. Pwede ka nang ang tawag dito, pumunta sa mga yung emission testing, i-test yung sasakyan mo kung worthy pa ba i-rehistro. Tapos yung resulta nun, ipadadala nila, bibigyan ka nila ng copy, tapos padadala din nila sa LTO. Yung mga LTO accredited, mga emission testing. So, isasama mo na yun sa online application mo ng pagpaparehistro. Alam po yun, ganun yung sistema. So, sa ngayong mag-i-exist na LTMS, ang registration po natin, ganun na, 3-wheeled vehicles or L5. No? So, pagdating po sa ganun, pag magpaparehistro tayo, sisingilin na po tayo ng tinatawag na charges ng car light motor vehicle. So, sa mga nagtataka, lalo na yung mga bago ngayon na nakita nila yung magkano yung ginastos sa pagpaparehistro ng kanilang Bajaj RE. Ganun po talaga kasi magiging mahal dahil nakakategorize tayo as car light motor vehicle. For private use, as private car light motor vehicle po. Kung for hire kayo or in-under nyo yan ang TODA, ayan, i-register pa rin kayo ng 3-wheeled vehicles type, no, L5, pero pag nagparehistro kayo, under sa rate ng for hire car light motor vehicle. At alam kong medyo ano yun. Hindi ko lang alam kasi hindi ko naman nakita yung price list sa LTO. So, ayun na nga po, ang sinasabi natin, note upon operational of the LTMS, kaya na sinasabi natin kanina, in transacting LTO office, si L5, L6 at L7 motorcycle initially registered kung nai-rehistro dati ng motorcycle tricycle or non-conventional motorcycle, i-rehistro na po kayo kapag tumaan na kayo sa LTMS as yung mga 3-wheeled vehicles or quadricycles, no? And matcha-charge na tayo na kung private car light motor vehicles. Kung for hire car light motor vehicles. Ganun po yung unang part. Ngayon, ito naman yung part 3, which is alam kong inaabangan ng marami kasi marami nagtatanong patungkol dito. Ang mga tanong ng ilan, kasi lalo na dun sa post ko dun sa FB page na yun. Sir, saan ba talaga pwedeng dumaan ng mga L5
or symmetrically three-wheeled vehicles ng mga katulad ng Bajaj RE natin, TBS King, or Piaggio Ape, or iba pa. So according dito sa memorandum to, considering, babasahin ko po considering that a specification of this type of vehicles have advanced through time, according to LTO, operation of these vehicles along secondary national highways may be allowed if there is no alternate route designated by the local government units or LGU and shall take the outermost lane or the rightmost portion of the road. Tapusin ko lang po ito bago ko i-explain. In addition, with respect to the powers of LGUs in relation to traffic management, they may prohibit or allowed the operation of these vehicles along roads within their jurisdiction. So, unahin natin sa unang part. Sabi ng memo, yung operation ng L5, L6, L7, o yung kung saan tayo pwedeng dumaan, along secondary national highways, ito po yung ipatawad nyo sa akin. Ginawa ko naman yung best ko para i-research kung ano yung mga secondary national highways dito sa Pilipinas. Wala akong makitang particularly na anong mga kalsada yon. Kasi sa DPWH, iba yung categorization nila pagdating sa mga kalsada. Ang hirap ma-determine. Maaari, MATIC, alam natin, ng EDSA, Commonwealth, hindi yun kasama dun sa secondary national highways kasi malakihan yan No? So, inaalaw ni LTO yung mga L5 or symmetrically three-wheeled vehicles na dumaan sa secondary national highways. So, paki-search na lang po sa internet. Na dumaan tayo doon if, ang condition po, if walang alternate route na dinesignate si LGU para sa atin. Ayan. So, ang kukunin lang nating linya yung outermost lane or the rightmost portion of the road. Yun po yung maliwanag doon. Hindi po dito naka-specify if private or for hire. Basta L5, alam ko, sakop nito. Ngayon, ang tanong, paano yung mga nakalinya sa TODA? Simple lang po yun. Kung ano po yung patakaran ng tricycle sa mga LGU nakakasakop sa inyo, yun po yung sundin ninyo. Pero pagdating sa mga private, especially ito, ang magiging guide natin. Actually, napara ako ng enforcer nakaraan. At sabi sa akin, sir, bawal po sa National Highway ang unit ninyo. Yan. Ito, pinakita ko sa kanya at in-explain ko. Sabi ko, according to LTO, sabi kong ganyan, pwede kaming dumaan sa Secondary National Highway if wala kayong alternate route para sa amin. Tanong, meron po ba kayong alternate route para sa mga ganitong klase ng vehicles? Wala daw. Meron, sabi ko, kung meron man, may mga signage ba kayo? So, wala rin. So, okay naman yung pakikipag-usap namin sa enforcer. So, magalang naman pare-pareho kasi nagpakilala rin naman ako na ako'y nagtuturo din under ng government institution. At, so, sabi ko, kung wala yung condition na alternate route, pwede akong dumaan sa National Highway. Outermost lane lang ang gagamitin ko. Yan. So, naipaliwanag ko sa kanya yun. So, sa part 2 naman, in addition yung nakalagay, tinanong ko sa enforcer, meron bang nag-i-exist na local ordinance na nagbabawal ang ganitong klase ng unit sa lugar ninyo? Wala naman siyang naipakita. So, therefore, ang rule ni LTO, pwedeng padaanin sa secondary national highway sila three-wheeled vehicles kung walang alternate route, kung walang nagbabawal, dun sa outer lane nga lang siya dadaan. Okay? Si LTO naman, kinikilala na yung power ng LGU to create traffic management ordinances. Sa mga lugar po ninyo, kung saan man naaabot itong video na to, kung sinasabi ng LGU na bawal kayo sa mga kalsadang ganito, wala po tayong magagawa kundi sundin nyo kasi yun ang sinasabi ng ordinansa ng LGU at kinikilala po yun ng LTO. Ngayon, kung pinapayagan, napakaganda, di ba? So, yun po yung laman ng operation of L5, L6, and L7. Yan. I do hope na ipaliwanag ko siya ng maayos, Again, pinapayagan po tayo sa secondary national highways if wala pong alternate road na nakadesignate si LGU para sa atin. Sa secondary national highways po, outermost lane po ang gagamitin natin o the right portion of the road. Ngayon, kung meron namang local ordinance na nagbabawal talaga sa mga kalsada, mga particular na kalsada sa lugar ninyo, wala po tayong magagawa, kinikilala po yun ng LTO. Okay?
So, yun po yung yun po yung sagot sa mga nagtatanong kung ano saan ba talaga pwede tayong dumaan dun sa FB page na yun according sa LTO Memorandum 2020-2227. Ayan. So, kung meron pong nakikinig sa video na to or nanonood sa video na to na kawani ng LTO na makakatulong magpaliwanag sa atin ng tungkol dito or mga marurunong patungkol dito, pwede naman po kayong mag-comment sa comment section at huwag tayong mag-away-away, no? Magtulungan tayong maipaliwanag ng maayos tong sitwasyon na ito. So, ano naman ang aking takes away or yung paliwanag paliwanag rather, opinion ko pala, no? Ito, opinion ko, labas na to sa memo. Again, yung operation of L5, L6, and L7, hindi po nilinaw kung ito ay particular sa private or for hire. Sa malawang sakop po pareho, no? Kasi nakalagay naman sa L5, merong for hire or for private. Pero kung again, sabi ko sa inyo, kung ang inyo pong unit ay inander nyo po ng TODA sa inyong lugar, sa inyong local government unit, subject po kayo sa pagsunod dun sa rules and regulation ng TODA sa lugar ninyo. Okay? So, aking opinion dyan ay sana dumating yung time, hindi na tayo nire-restrict sa daanan. Unang-una kasi, pag nagparehistro tayo, ang singil sa atin, car light motor vehicle, which is very pricey. Kung nakita nyo naman dun sa inyong ORCR, no? Sa akin kasi 6,000 mahigit yung ginastos sa unang pagpaparehistro nung akin. 'Di ba? Tapos hindi tayo papayagan masyado sa parang unfair naman sa part natin, nagbabayad tayo ng gano'ng kalaki sa pagpaparehistro tapos hindi tayo mapapayagan masyado sa kalsada. Pagdating naman sa technicalities, kasi sinasabi nila delikado daw, delikado. Hindi delikado ang Bajaj RE para sa akin or mga three-wheel vehicles kasi dinisenyo yan ng engineer, no? So, tsaka minamass manufacturing. Hindi naman siguro yan minamass manufacturing kung hindi naka-design for safety. Yun nga, kaya sa loob ng mag-isang buwan ko palang dinadrive yung akin, nakita ko naman kaya makipagsabayan sa daanan, di naman siya talaga yung sobrang bagal. Kasi nakakapag-overtake pa ako sa motor. Kasabay naman siya. Kung ilan din yung sakay ng kotse, yun din ang sakay ng 'di ba? Depende na rin naman kasi sa driver rin. Although, minsan meron talagang fault ang sasakyan, pero mostly para masabi mong hindi safety ang sasakyan, nasa driver din. Kahit ano ipa-drive mo sa isang driver, kung balahura, talagang madidisgrasya niya ang pasahero niya. So, yun lang yung akin take. And hoping na payagan tayo in the future na gumamit na talaga ng mga kalsada na pwede natin paggamitin. Although ako, naiintindihan ko kung hindi tayo papayagan sa EDSA, sa Commonwealth. Kasi syempre, malalaking kalsada yan. May mga malalaking sakyan din dumadaan doon. Ako, okay yun. Pero sa other roads, hindi na sana tayo tinitingnan kasi kung titingnan nyo tong batas na to o yung patakaran na to ng operation, pareho sa tricycle. Ibig sabihin ng tingin pa rin sa atin tricycle. Yun lang. So, ayoko na masyadong pahaba ng salita, baka magkamali. So, again kung may marunong dyan patungkol sa memo na to, excuse me, kung may nanonood na taga LTO, baka pwede nyo kayong matulungan with particular this. So, ako naman, gumawa ako ng FB group. Excuse me again. Na inihikayat ko sumali yung iba. Ang pinangalanan ko kasi Bajaj RE, private owner, no? Siguro baguhin ko para pati yung ibang three-wheel vehicles makasali. So, lalagay ko diyan sa video. Baliktad. Dito pala. Yan. Naka-mirror kasi. Ayan. Yan po yung group page. Tapos yung link po ilalagay natin sa description. Para kung sino yung susumali, sali para ma-educate tayo pagdating sa three wheels. At kung marami-rami na tayo, malay nyo, di ba? Dumami tayo, mag 10,000, kung ano pa man, mga private owner ng three wheel vehicles, pwede na tayong sumulat siguro, no? At humingi ng tulong sa pwede natin paghinga ng tulong patungkol dito sa atin mapayagan tayong mga private owner na. Hindi kasi makapagsalita sa mga for hire kasi meron talaga kayong rules and regulation na nag-i-exist. Kaming mga private kasi nakasalalay lang kami kung ano yung sasabihin ni LTO. Siya nga pala, dagdag ko na rin, naghahanap po ako ng gumagawa nung trapal na pintuan. Lagyan natin sa paano ba yan? Sa video, yung itsura. Baka meron pong gumagawa. Tapos patingin na rin ng presyo.
comment lang kayo sa comment section. No? Ngayon, kung may mag-sponsor, mas masaya. Sana, no? May mag-sponsor. And then, next video siguro pag-uusapan natin yung patungkol dun sa memo na nilabas ng DILG sa hindi nila pagpayag ng paggamit ng tricycle at pedicab sa national law. Ay, sa national road rather. At yung request naman ng League of Municipalities na balik ta rin yun, na payagan. Kasi baka yun ang gamitin sa inyo, yung DILG memo na yun, na kasabay lang din halos inilabas nitong LTO memo. Nauna yun. Pero ito yung pinaka-latest na patungkol sa atin. Baka kasi yun ang gamiting memo sa inyo, kung hulihin kayo, tingnan natin kung ano yung laman nun. Para maintindihan nyo kung ano laman yung memo na yun at hindi tayo maging uneducated pagdating sa ganun. Ano? So, yun lang. Pag may comment, comment lang. Kung may tanong, comment lang. Kung mayroong mas nakakaalam, comment lang. Okay? So, follow me, subscribe sa aking channel, and marami pa tayong videos na ilalabas patungkol sa ating mga three-wheeled vehicles, no? At sa kung ano yung abot ng aking maalam, ay tutulungan ko po kayong maintindihan yung mga bagay-bagay dito. So, this is your Kuya Den. Subscribe sa aking channel. Signing off. Salamat. I hope may nakuha po kayo sa pagpapaliwanag ko. Thank you very much.